Nag-umpisa po kasi siya November 19 na may na-receive ako na message sa Messenger. Nung una, hindi ko siya inintindi pero tinanong ko. Ano po yung nasa kasi message, sir? Ang nakalagay po doon, mag-ingat ka, si Mike's gusto kang ipatrabaho. Mike's being Michael Si Lambino. Michael Lambino. Opo. Kasi yung Mike, yun yung pangalan niya sa Facebook. Okay. Mike's Lambino. Ngayon, November 19, hindi ko muna pinansin. Pero naging alerto na ako. Pagdating ng December, may pinakita yung mother ko sa akin na same message. Ang pinagkaiba lang po, pag ingatin mo yung anak mong si Jonathan, gusto siyang ipatrabaho ni Mike's. Parehas din po. Ngayon, tinanong ko siya kung gaano Ano niya po kaya yung motivation niya para ipatrabaho kayo? Nung una po, wala kaming idea. Ngayon, December 27, nagsimba po kami sa Nazareno. Pagdating ng gabi, doon po namin nalaman lahat kung paano yung pangyayaring nagkaroon ng pagpaplano ng pagpatay po sa akin. Tapos, nalaman namin na siya yung talagang nagpapatrabaho po. Meron ba pong explicit threat, sir, na kayo ay, bakod sa term na ipapatrabaho kayo, meron pa bang mga explicit threat na kayo ay pinagbabantaan? Kunyari, minessage kayo directly nito ni Mike's? Wala po, yun lamang. Wala. Okay. Ano ba po ang naging relationship nyo kay Michael Lambino? Ano ba ang involvement nyo as employee ba siya? Ano ba siya? Si Mike's po is partner po nung namatay kong kapatid, bunso kong kapatid. Mike's is sa gay po. Okay. Sila. Then, nag-promise ako sa kapatid ko na, Alagaan. tapos po, actually na-post na po siya before as scammer and estapador. Then, wala na po tumanggap sa kanya, even yung sarili niyang family. Then, lumapit po siya sa nanay ko na, nakunin natin si Michael, kawawa naman. Sabi ko, Nay, marami siyang utang, pati sa akin. Meron siyang patay na utang. Baka sige na lang na para sa akin. Baka perwisyo lang eh. Opo. Sige, basta pakainin nyo, patirahin nyo, okay. Pero once na kayo hiniraman, hindi pwede. Nung tinanggap naman po namin siya, okay naman po nagtatrabaho po siya sa salon, then kumikilo siya sa bahay, okay. So nabura na po yung masamang image niya sa amin. Then nangailangan po kami ng staff sa Pilipinas kasi live seller po ako ng mga alahas. Pinagkatiwalaan po namin siya. Una, lang po siya, taga-sagot lang po ng mga sa page. Then, ayan, naging okay naman, dire-diretso. Hanggang sa dumating sa point na siya na talaga yung pinaghawak po namin lahat. Ng buong live selling operation, ma'am? Yes, sa Pilipinas po. Okay. Bali, ang pinahawakan ko po sa kanya, taga-sagot, packer shipper ng LBC. Then, yung pong ultimo po budget ng pamilya siya na po naghahawak. Magbibigay po ako sa kanya ng pondo. For example, 100,000. Diyan mo na tatanggalin yung pambayad ng tuition, pambayad ng allowance. Yung living expense, in Yes short. po. Then basta lahat po, gamot ni nanay, allowance sila nanay. Hanggang sa dumating na po siguro na sa LBC po, last year ng May, na niya na po sa akin, 2 sila, tapos ako po naka-video call kasi nasa Japan po ako. Hindi niya po mapaliwanag yung nawawalang pera. Ayun, yun sana yung tatanungin kayo. Okay. Hanggang sa dumating na paulit-ulit, kada check niya, meron pong unexplained na expenses na wala dun sa Siya po gumagawa ng receipt, ng computation niya. Then, eto na po, may pinahawak ako sa kanya na binili kong gold. Sabi ko, mura yung gold. Pag tumaas yan, ilalabas ko. Since mura, tabi mo muna. Nung ito pong uwi ko ng December and January, sabi ko, Michael, laki na yung kasi kailangan ko ng pera. Maltaas na yung gold. Ibigay mo na. Ay, ate, nasa shop po. O sige, nasa shop. Okay, pagdating sa shop, pinanap niya, nasaan? Ay, nasa closet ko. Balikan mo, sige. Hanggang sa pagbalik niya, ate, nanakaw. Wala sa wala sa closet. Sabi ko, Michael, sa dami ng hawak mong alahas, maglalagay ka sa closet na sira. Tapos ang sinasabi niya po, marami kasi nakakapagbukas niyan kaming 2 lang ni Egong Kumbaga, yung pamangking ko po yun. Sila daw pong 2 ang nakakabukas ng closet. So ano ibig mong sabihin, kinuha ng pamangking ko? Hindi ko sinasabi. Hanggang sa nakutuban na po namin na i-check yung mga items sa vault na pinasok niya na may inventory with grams po, September 26, 2025. Pinasok niya po ng kompleto sa vault. That time, hindi niya nahawakan since At January pagbukas niyo po ng vault, wala na. Hindi In po. short. Pinalipat, nasa Japan na po kami ni Jonathan. Okay.
pinalipat po ni Jonathan sa maleta para pagdating ko po ng December 29, ilalive ko po sa Tondo. Yung vault po is nasa townhouse po sa Novaliches. Okay. Si Michael lang po ang may access ng mga susi. Lahat po nasa kanya. Then, chinek na po namin yung items January 2026 na po ng 27 po. Kasi yun nangyari na nga po na nalaman na namin yung mga ginagawa. Pag-check po namin, kulang-kulang na po yung items. Okay, may Which mga is- pinili siyang items dun sa... Opo, magtataka ka po sir, yung po mga bangle na puro yung stone lang po. Yes, yes. Mga power stones. Sa dami po nun kompleto. Ang nawawala po yung mga all gold. Okay. Okay, may inventory po kasi hindi po sa aming items. So yun. you think alam niya kung magkano yung mga presyo ng mga yon? Siguro po sir kasi sa Kung tatansyahin niyo po namin. ma'am, magkano yung nanakaw niya? Yung base po dun sa inventory attorney, nasa 1 million mahigit. So malaki po talaga, no? At ang gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, ang kanyang ginawa dahil siya ay inyong pinagkatiwalaan. You gave Mike's trust and confidence and he abused it para makuha yung mga jewelry na yan. It is qualified theft. At depende po sa value ng kanyang ninakaw, ito pong qualified theft ay krimen na walang piyansa. So, may hirapan po siya kapag ka tinuloy po natin itong pagpa-file sa kanya. Ang ayoko lang kasi ma'am, nakita ko na dati pinagbigyan niyo na siya. Ngayon po, are you fully committed na kasuhan na siya para bigyan na siya ng leksyon? Yes. Sir. Yung pagbibigay po ng tsansa, Yes. attorney hindi lang po isang beses. Marami na. Marami na. 3, 4. Meron pang isang pangyayari na alam niya na isanla para mapagtakpan sa akin para hindi ko malaman na naisanla yung item na yon. Kinausap niya, sabi niya, isanla mo tong sarili niyang alahas. Pero boss, akin lang. Ayun nga Tatlong po. dapat. Opo. Di na tayo dapat gulat, di ba? Pero ngayon, anyway, we all make mistakes. Ang sa akin lang, sir, ngayon, after ng pagnanakaw niya, doon nangyari yung pagbabanta na ipapatrabaho ka daw. Ganon. Ako po sasagot sir. Yes. Bali kasi last year pa siya nahuhuli ni Jonathan. Para tumigil ang mga uhuli. Yes, sige. Siguro sir, sa sarili ko po ha, sa dami na po siguro ng nagawa niya noon na ngayon pa lang hindi pa nabubuking. Opo. Kumbaga, natatakot na siya. Natatakot na po siyang malaman lahat ni Jonathan kasi sa LBC pa lang po sila nag-check. Okay. So pag inaudit po yung mga items na on hand, malalaman na. Kaya nitong January lang po namin siya chinek dahil may mga ganyan na nga pong nangyayari. Okay. Hindi nga po kami nagkamali. Kulang-kulang na po yung items. And isa pa po sir, meron po kami tinatawag na layaway. So Philippine buyer, pinapadala ko na po sa kanya agad kahit hindi pa Hindi bayad. pa bayad. Mm. So layaway ng buyer po, once na paid na po, ipapaship na. Mm-mm. Na-paid na po ng buyer ng November 30, then expected na po ng buyer may papaship by December. Ang sabi niya po sa buyer, yes ma'am, napaship na po. Sir Michael, pengi po ng tracking number ng LBC. Ay ma'am, wait lang po ha, kasi nagdadrive lang po ako. Umabot po ng January. Bakit wala pa po yung parcel ko? Mm-mm. Ay ma'am, sorry, nakalimutan ko talaga, wait lang ha. February na po, eto lang. Nagla-live po ako sa Japan, kakauwi ko lang po kasi kahapon. Nagla-live po ako sa Japan, nag-comment po yung buyer. Miss Ayu, bakit wala pa yung Hindi dumating yung ano. Ngayon, eto na po, tinawagan ko siya, nasaan? Wait lang ate, nasa training po ako. By that time, sir, wala na po siya sa bahay ko, pinaalis ko na dahil nalaman ko nga yun sa yung death threat. ginagawa niya. Ngayon po, sir, sa kagustuhan niya po makapag-provide ng LBC tracking, pumunta po siya sa LBC na Nagpagawa nakabox na. siya ng... Mm-mm. Opo, ang nilagay niya pong alahas, peke. Okay. Para Yung lang pong gold masabi na wala na na. nakapagpa-ship siya. Siya po nakaalam dahil pumunta siya ng LBC. Okay, sige. Ganun lang naman, no? You've said more than enough to convince me na talagang gumawa siya ng qualified theft. Yan na lang eh. Panlulokong ganyan na lang, di ba? Na magre-repack ka ng peking alahas. Kayo rin po ang mapaperwisyo nito because live selling, totoo. malaki ang Opo, reputasyon. Totoo po, sir. Di ba? Alam niyo ba po kung nasaan si Michael Lambino ngayon? Una po, ang sabi ng tatay niya po, sinabi sa sister ko na nasa Hong Kong. Tapos, after ilang days, mga 2 days, nasa Australia po. Okay. Parceo, kami po ay hingi ng tulong. Kap? Tama po si attorney doon. No? Ito po ay papasok sa Article 310 ng RPC sa qualified theft dahil nakikita po natin na may grave abuse of confidence Yes, and yes. betrayal of trust. Tama po si attorney doon. Wala pong makikitang mali sa sinabi ni attorney doon. Dahil nadinig ko rin po based doon sa halaga, ang penalty po nito ay
it escalates based on the value of the property. Yes, tama. So, tama po si attorney dun. So, ang magagawa po natin dito, kung ito po ay nasasakupan ng aming istasyon ng Police Station Rahabago Yes, ng po. Tondo, Manila, maaari po kayong pumunta agad-agad po sa aming istasyon para Ayun. makuhanan po kayo ng statement, ng affidavit, para masampahan po natin ang kaukulang reklamo ang taong itong reklamo nyo po, ma'am. Yun. Maraming salamat, Police Captain Arceo. That is absolutely correct, no? Yung mga ganitong nangyayari po talaga, unfortunately for us, hindi namin malocate si Michael Lambino kasi kapag may nangyaring qualified theft, ang susunod po talaga is flight, di ba? Tatakas po talaga. Yes po, attorney. So- At saka narinig ko po, attorney, na 1 million po, no? So, napakataas po ng penalty At noon. the very least, 1 million. Hindi pa Almost natin 2 na po. kinekwenta yung gold bars bukod dun sa ginto mismong alahas. So, I think 1 million would be our minimum. Yes po, pwede na po yan. Papasok po yan Yeah. sa reclusion temporal. Temporal. Yes, So, yes. perpetua po. So, pwede po siya makulong ng 14 to 20 years po dyan. Yes. That is a very, very large value of money po, sir. Tama. No, galing. So yun po, no, kami ay i-endorse namin yung aming complainant, si Sir Jonathan Sumbilyo and Ma'am Sige po, Maria. attorney, punta po agad sa station at aasikasuhin po agad natin agad po yan. Yes, Cap. We'll make sure that they will execute their statement before you para maumpisa na po natin ang filing ng Yes po, ating yes kaso. po. In-advise din po ng aming substation commander po, na Ayun. si Police Colonel Ronald De Leon po. Makakaasa po kayo na action po agad tayo dyan. Ayan. Thank you so much and bilib na bilib ako. Snappy salute kay Police Captain Archie Arceo. Galing na police, pwede pang mag-abogado. Thank you po, attorney. Salamat po. Salamat Thank you po. so much, Police Captain Archie Arceo. Maasahan. So, ma'am, kita niyo naman in agreement ang aking legal opinion sa gustong gawin ng ating kapulisan. So, we will also ask them not only for yung filing of the case, pati po yung location ni Michael Lambino. Hingi po tayo ng assistance sa kanila. In that way, pag lumabas yung warrant, we can effect arrest. Diba? Ayun. So, Apo. let's Sige po. bring them before Apo, pati po yung sa safety po ninyo, aayusin po Ay, natin. definitely, Apo. sir. I'll coordinate Apo. with Captain Arceo kasi may threat kayo eh. So, baka kasuhan rin natin ng grave threats. Apo, atin. Sige po. Pa-assist na lang po namin kayo sa reporter and kakausapin po namin kayo sa kabilang studio patungkol po dun sa safety. We can schedule po kung kailan Yes tayo po. pupunta dun sa... Apo. Salamat po yun. Magandang Thank you hapon. so much Salamat po. po, Thank you attorney. so Thank you much. rin. Very Thank you much rin. po.